Mari na kayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. So ngayon ay ang iuulat ko ay tungkol sa mga dapat tandaan sa pagtatalungkati. So ang iuulat ko sa umaga nito ay continuation lamang sa iuulat ni Pinoong Denver. Makita na naman sa kanila. Ang ika-anim ay maging payak sa kilos at pananalita. Iwasan ang duplikarong pananalita at mga pangungusap ng media. So kapag ang isang tao or kayo ay magkakaroon ng talumpati, ay dapat payak lamang ang inyong kilos at pananalita. Kasi kung hindi payak ang iyong pananalita, maaaring mawala ka na sa gusto mong iparating sa madla. Para hindi na nila maiintindihan kung ano na kayo nais mong sabihin or iparating kasi matalay ko na. Makibasa. Walang mga hindi mainam sa pinagpapalitang kilos, mannerisms, ang isa sa pagpiling mananalumpati. Ang isang nebyosong tagapagsalita kalimitan ay hindi mapakali ang kamay. So, dapat kapag ikaw ay nagtatalumpati, hindi ka dapat nervyoso. Kasi kapag ikaw ay nervyoso, hindi magiging successful ang iyong pagtatalumpati. Dahil maaaring makakalimutan mo ang iyong sasabihin or mag-mental block ka. Naintindihan ba? Opo. Ika-8. Pakibasa. Ang isang mabuting mananalumpati ay hindi nagsisimula ng talumpati sa pagiging ng kaumanhin sa tagapagpili. So, dapat kapag nagkakaroon ka ng talumpati ay sa pinakasugod pa lamang ay hindi ka na dapat humingi ng paumanhin. Kagaya nito, dapat hindi mo ito sabihin pag paumanhin ninyo at humingi ako sa inyo ng pasensya pagkat hindi ko ito napaghandaang mabuti. Kasi kung sasabihin mo yan, maaaring hindi gaganahang makinig yung mga tagapakinig sa iyo. Kasi sa pinakasugod pa ng iyong sasabihin ay humihingi ka na ng pasensya. So, ang nasa isip nila, bakit kaya siya humihingi ng pasensya? Bago pa sa siya nasugod pa, talumpati. Ika siya. Iwasan ang pagbibigay ng mga birong malaswa, may kagaspangan o yaong tinatawag na bending biro. So, hindi kasi, sa pagtatalumpati, hindi may iwasan na magkakaroon ng biroan o biro sa pagpapahayag o pagsasalita o pagsasabi mo ng iyong gustong sabihin. So, dapat kapag ikaw ay nagbibiro, dapat nasa lugar. Kasi hindi mo alam na yung tagapakinig mo ay parang sensitibo o nasasaktan sa iyong mga birong hindi magaganda. At ang panghuli, ang mabuting mananalumpati ay hindi magalaw sa tanghalan. So, dapat iwasan ang maraming hindi naman kailangan mga kilos. So, dapat pag nagtatalumpati ka, dapat dili ka mangaot or yung maglanglaw sa wheel. Dapat dili ka magyaon or maglanglaw kay lain. Kasi hindi magandang tignan kapag nagtatalumpati ka tapos bisan hayo na kan ka mukuan or bisan mo na kayong mga lihong. So, dapat kayo, pag ikaw ay nagtatalumpati is mahalayaw na ko sa iyong pisto, baka normal lang yung mga galawan mo, pero hindi siya masusobrahan. Naiintindihan ba? Opo. Yun lamang po at maraming salamat.